Magandang araw muli sa inyo mga kahapi ko. Kailangan nga pala natin mag-exercise at magbawas-bawas ng timbang. Nitong mga nakaraang araw ay puro birthday na lang ay ab roller nga pala yung ginagamit ko na yan. Pangpaliit ng tiyan. Ay nabili ko nga lang pala yan dyan sa tabi-tabi. Malaking bagay din nga pala yan para sa exercise. Ay ganito nga pala yung ginagawa ko kapag nararamdaman kong sobra na yung mga kinain ko. Dahil dito wala naman tayong masyadong mga activity para mabawasan yung mga taba-taba natin sa katawan. At ang isa pa, malamig ang klima dito kaya mahirap magpapawis. At alam nyo ba mga kahapi, sa loob ng 2 taon ko na halos dito ay hindi ko pa naranasang magpawisan na katulad ng pawis sa Pilipinas. Kahit nga magdobli ako ng suot at mag-exercise ay hindi pa rin ako pagpawisan ng sobra. Kahit nga ng mga unang taon na nakapwesto ako sa buhatang trabaho ay hindi talaga ako pawisan. Ang dahilan siguro masyado na sigurong mataas ang tolerance ng katawan ko sa init. Dahil sa Pilipinas nanggaling na ako sa mga warehouse na maiinit ang temperatura. Pero ang nakakamangha doon at nakakagulat ay nabawasan pa rin ako ng 10 kilo. Kaya dito ko napatunayan na hindi lang sa pagpapawis ka mababawasan ng timbang. Kaya nga buhat ng mabawasan ako ng 10 kilo ay ramdam ko na agad kapag nadadagdagan ako ng timbang. Ay alam nyo ba mga kahapi na mayroon akong sinyalis kapag nadadagdagan ng aking timbang? Ayun nga ay pag sumasakit ang aking sakong kapag ka matagal na nakatayo sa trabaho. Alam nyo ba nang bagong dating ako dito ay 74 kilo ako at bago mag-1 taon ay 64 kilo na lang. Kaya aminin ko na sa inyo na mga unang taon ko ay talagang na-stress ako dito. Ay siyempre ikaw ba naman mapapunta sa ibang lugar, bagong trabaho, bagong buhay? Ay siyempre ang unang-unang nakakapanibago ay ang mapalayo sa iyong pamilya. Ganun pala kapag first timer ka dito sa ibang bansa. Akala ko dati nakikita ko sa ibang mga nangingibang bansa ay masarap at masaya dito. Siguro yung ibang tao pero hindi naman tayo lahat pare-pareho. Marami namang paraan para maging masaya. Pero ang sa akin ay ganito, mag-focus lang tayo sa buhay kung saan tayo naroon ngayon. Huwag sa nakaraan dahil yun ay tapos na. Huwag din sa hinaharap dahil hindi natin alam ang mga mangyayari. Mag-focus lang tayo sa mga bagay natin kayang kontrolin. Yun ay ang kasalukuyan kung saan tayo naroroon ngayon. Malayo man sa pamilya ay isang tabi muna natin ang ating mga nararamdaman dahil pag hindi mo na kontrol ito ay kakainin ka ng kalungkutan. Isipin na lang natin ng mga sakripisyo natin sa araw-araw ay para din sa ating pamilya. Alam nyo ba mga kahapi, meron pa akong isang natuklasan dito dahil sa madalas na pag-iisa at pag-iisip ay isa rin pala ito sa magandang pagkakataon para mag-usap kayo ng iyong sarili at magmuni-muni kung ano pang mga bagay ang magandang gawin sa buhay mo at mahanap mo kung anong purpose mo sa buhay. At dahil malayo ka nga sa kinasanayang buhay, marami kang maiisip na idea. Dito mo rin malalaman na ang buhay pala ay punong-puno ng adventure. Naalala ko dati na mga panahong ako'y nalulungkot at lugmok na lugmok. May isang taong nagsabi sa akin na hindi ka pala mahilig sa adventure. Hindi ko talaga yun pinansin pero ngayon bigla ko talaga siyang naalala. Shout out nga pala sa'yo kung napapanood mo to. Alam mo na kung sino ka. Ito nga pala ang sinasabing ang buhay natin ay parang gulong. Minsan nasa itaas, minsan nasa baba. Minsan masaya, minsan malungkot. Ganun nga talaga ang buhay. Hindi perpekto. Parang kape, hindi mo malalaman ang tamis kung walang pait. Hindi mo matututunan ang kabutihan kung walang kasamaan. Ay pasensya na nga pala kayo. Napahaba na pala yung aking kwento. Nag-i-exercise nga pala ako. Bakit tayo napapunta doon? Nag-share lang naman ako ng mga experience ko, mga kahapi ko. Kung makakausap nyo ako ng personal, ganito talaga ako. Ang totoo niyan, makulit din akong tao. Ang gusto ko lang talaga, maging masaya lang lagi. Pero ang masasabi ko, ang hirap talaga i-perfect, no? Pero palagi ko talaga itong sinusubukan. Kaya nga ito ang pangalan ng page ko, Kahapi. Dahil gusto kong pasukin ng adventure ng pagiging masaya. Mag-comment ka nga dito, kahapi ko, kung ano pang mga bagay na magpapasaya. Huwag nyo na nga palang isama ang pera dahil ibang usapin yun. Huwag na rin ang tungkol sa pamilya dahil kumo na yun. Kung isa ka rin nga sa nakaranas ng lungkot at naghahanap ka ng adventure na kasiyahan, dito ka sa page ko, magkwentuhan tayo. Sama-sama natin tuklasin ang pagiging masaya, ang adventure ng pagiging masaya. Gusto ko talagang gumawa ng mga content na masaya. Pero sa panimula, ito, kwento-kwento muna tayo para naman makilala nyo ako at makilala ko rin kayo. Ayan nga't habang nag-i-exercise ako ay may dumating pang bisita. Ay, gulo ka ba? Oo. Kala ko. Ay bigla nga ako na-estorbo at may dumating na Ay si Jeffrey nga pala yan, dumayo ng pagluluto ng kanyang lechon belly. Paano ka naman rin mamamayat ni Ray? Ay dumayo nga siya ng luto dito dahil sa kabilang building ay walang oven doon. Patawa-tawa nga pala yung dalawa, hindi nila alam nakatutok sa kanila yung camera. Ay siya, mahaba na pala yung ating pintuhan mga kahapi ko. Ay ito nga't pinagpawisan ako, kaunti nga la. Siya hanggang sa susunod, magpintuhan ulit tayo ng madami.